sa'yo lamang. Jesus, panalangin ko. Para lang sa'yo. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sapagkat sa araw nito, ang bawat pamilya ay naghahanda para salubungin ang panibagong taon, ang 2024. Nawa ang bawat tahanan, hindi lamang ang ingay na naririnig natin sa ating paligid, hindi ang mga handa, hindi ang mga bisita, hindi ang mga regalo, kundi marinig natin ang tinig ng Diyos sa ating mga puso. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, Amen. Ama sa langit, maraming salamat sapagkat ilang oras na lang po ay magpapalit na ang taon. Nawa, ano man ang mga naging karanasan namin itong taon na to, mga bagay na nakapagdulot sa amin ng kalungkutan, mga pangyayari na kahit hindi namin naasahan ay nangyari. Mga tao, bagay, material na bagay na naganap sa aming buhay. Ano man ang mga sama ng loob namin, ano man ang mga bagay na iniisip namin na sana nangyari sa year na to. Nawa Panginoon, linisin mo ang aming isipan, maging positibo kami sa darating na 2024. Kung tayo ay sama-sama munang magnilay ng pinakahuling araw para sa 2023, para sa mabuting balita. Marami tayo na may kababaang loob, tumingi ng kapatawaran. Muli, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Sister Angelica, ay lumalapit, tumingi sa iyo ng paglinis sa aking mga karamihan, sa aking mga kahinaan. At Panginoon, itago mo ako sa iyong liwanag. Ikaw ang marinig. Gamitin mo lamang ako instrumento.
Muli, ang karunungan, kababaang loob na ikaw lamang ang may taas sa Facebook Live dito. At kayo ni Panginoon, bagamat busy ang mga tao ngayon sa paghanda sa pagsalubong ng bagong taon, Lord, i-bless mo ang mga taong nandun pa rin ang puso ang desire na makinig ng buting balita na ito ang pinakamagandang handa na pinibigay mo sa amin online, ang piging na kung saan ang mga salita ang aming pagkain spiritual. Yes, Lord, in Jesus' name, ano man ang hadlang, kinakasawat ko sa pangalan mo. At nawa, mag-flow sa puso namin, mabinhian kami na yung mga salita, lalo na tungkol sa banal na pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay hindi nagsasawa. Nawa, ang darating na 2024, Lord, mas magkaroon pa kami ng desire, ang aming spirito, na laging hanapin ang iyong mabuting balita. Muli, Panginoon, ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng ating mapagmahal, ang Panginoong Jesucristo, at pasusin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Pinupuri ka namin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nila si Jesus sa templo. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nilang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At nagkantog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa kautusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, si kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikailigtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos kung itahamakin ng marami. Kaya't mahahayag ang kanyang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay parang tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser.
Siya ay napakatanda na, 7 taon lamang siya nang magsama ng kanyang asawa. At ngayon ay 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nagbalik sa Nazaret. Nang may sagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa pong mapagpalang araw sa inyo, ngayon po ay December 31, 2023. At ang Sunday Gospel po ang ating pagninilayan. Welcome po sa Word of God, Daily Gospel. Muli, ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita through social media like Facebook Live. At ako po si Sister Angelica, na isa po akong Katoliko. And of course, napakabuti ng Diyos sapagkat itong mga nakaraang gospel, sunod-sunod dyan eh. Parang may part 1, part 2, at may part 3 na. Isa lang naman ang tema, yung dinala si Jesus sa templo at nagbalik na sila sa Nazaret. So, ngayon po, kung tayo magsisimba pa lang para sa New Year, no? Kasi, naku po na ilang oras na lang tayo magpapalit na ng taon. Pero ngayon pong December 31, meron na pong nakahandang misa. Maaring gabi, no? Maaring iba, alas 6 na ng gabi, alas 7, alas 8, para sa bagong taon. So, kung gusto po natin magsimba, pwede na po. Pero, yun nga, maganda rin bago ka magsimba, ay alam na natin kung ano po talaga yung gospel. May mapagnilayan natin. At ngayon pong December 31, itinuturing po to sa ating Catholic faith na yung Feast of Holy Family o kapistahan ng banal na pamilya. Alam naman po natin kung sino ba yung banal na pamilya na yan. Of course, si Mama Mary, si Joseph, at saka si Jesus Christ. Ituturing natin silang isang pamilya sapagkat alam naman po natin na kapag ang mag-asawa ay nagkaanak, family na kaagad yan. Pero kung wala silang anak, sila ay matatawag muna ng husband and wife, hindi muna sila family. So, ngayon po, balikan po natin yung mabuting balita na napakahaba. Amen? Pero bigyan na lang natin ng summary, no? Para sa mga bago pa lang nakarinig ng gospel. So, okay, ito refresh our memory. Ito po kay Panginoong Jesus, talagang dinala po siya sa templo. Kasi meron po silang kaugalian ng panahon ng Panginoong Jesus na talagang dinadala sa templo ang mga anak na panganay na lalaki. Kumbaga, nakatalaga yan sa Panginoon, no? Nung panahon na yun, no? Kapag meron kang anak na lalaki, consider na italaga yan sa ating Diyos. At siyempre, pagdating nila doon, meron tinatawag na mga handog-handog. Uso yun noon eh. Yung pagpupunta ka sa templo, kailangan maghandog ka. At ano yung usually nga, inihandog ni Mama Mary at saka ni Joseph, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. Of course, yung magandang quality, di ba? Kapag mag-aalay tayo sa Diyos, kailangan yung magandang kalidad. Amen. No? So, kung natatandaan nyo noon, no, si Abel, si Cain, no? Pareho sila naghandog sa Diyos. At siyempre, yung isa, talagang binigay yung best niya. Kasi kaya lang yung isa, hindi, di ba? At kinalulugdan ng Diyos kapag tayo naghahandog sa Kanya, yung pang the best yung binibigay natin. So ngayon, nung sa templo na sila, may isang tao doon, si Simeon. Si Simeon talagang hinihintay niya ang pagdating ng Mesiyas. At gayon nga, nung makita niya si baby Jesus, siya ay nagpuri sapagkat sabi niya, pwede na siyang mamatay. Kasi nga nakita na niya si baby Jesus. At that time din, nandun rin ang isang babae na nangangalang Ana. Si Ana ay isang balong babae. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa kasi namatay na eh. And 84 na taon na siya that time na nakita rin niya ang Panginoong Jesus sa templo. So, talaga namang namangha talaga ang mga magulang ni Jesus Christ, no? Kasi maganda yung papuri na sinambit
ni Simeon, no? Sabi nga niya dito, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ay sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Napakatagal niyang hinintay, no? Na tumanda na lang siya bago niya nakita yung Mesiyas. Pero sure siya na kapag nakita niya yung Mesiyas, saka pa lang siya pwedeng talagang mamatay. And of course, dumating yung time na nung natupad na ni Mama Mary, ni Joseph, yung mga inihabili ng Anghel Gabriel na, di ba, tumakas sila sa Nazareth, punta sila ng Egypt. Tapos, ang okay na lahat, safe na yung baby, safe na si Jesus Christ, nagbalik ulit sila sa Nazareth. Amen. So, yan po yung mga 2 days ago na paulit-ulit din naman na gospel. Pero, bigyan po natin ng tawag dito, diin, no? Since Holy Family naman po ngayon, ang pinagdiriwang, kakamustahin ng Diyos ang ating mga pamilya. Kasi, alam naman po natin na ang family is the basic institution of our community. Nagsisimula lahat sa pamilya. Amen. Kaya napakahalaga sa Diyos yung isang pamilya. Amen. Pero syempre, bago ka magkaroon ng pamilya, kailangan ng merong isang babae, isang lalaki. Amen. Tapos magbubunga yung kanilang pagmamahalan, nagkakaroon ng anak. Meron nga tayong tinatawag na anak sa dugo at anak sa puso. May mga mag-asawa na matagal na pero hindi sila nagkakanak. So, anong tendency? Mag-ampon. Which is, hindi yung masama. Mas kalugod-lugod ka sa Diyos yung inaalagaan mong anak, inampun mo, hindi mo siya kadugo, pero sa puso, minamahal mo siya. Binibigay mo yung kanyang mga pangangailangan, yung kanyang mga karapatan. Amen? And of course, ang pamilya ay gusto ng Diyos na lumago sa pananampalataya. Amen? So, paano nga ba natin masasabi na ano ba yung pwede natin maging pattern? Para malaman natin na, ay, itong pamilya kong ito ay masasabi naming tinutularan ang banal na pamilya. Amen. So, ang banal na pamilya ay napakabuti na ipinakita. Nagsimula na yan kaya Mama Mary na siyang ilaw ng tahanan, na siyang nag-alaga kay Baby Jesus from, di ba, sa sinapupunan hanggang sa ipanganak, hanggang sa namatay, muling nabuhay. Actually, si Mama Mary, hindi lang siya ina ni Jesus Christ, siya din yung pinaka-first servant ni Jesus Christ. Siya yung unang alagad na babae ng Panginoong Jesucristo. Talagang grabe yung role ni Mama Mary sa family, no? Sa Holy Family. At gayon din si Joseph, na bagamat masasabi natin isa lang siyang ordinaryong tao, pero nag-match nag-match yung kanilang pananampalataya ni Mama Mary. At ano pa nga bang in-expect natin? Isang babaeng matuwid at isang lalaking magtuwid, nagsama, ano pa nga bang bunga? Amen. Ito na nga si Baby Jesus, ang Panginoong Jesucristo. So family, bago matapos ang taon na ito, pinasusuri sa atin ng Panginoon natin. Ano bang dapat natin gawin? Bakit may mga broken family? Ano bang dapat natin gawin? Bakit may mga pamilya na magkakasama nga sila, pero parang hindi. Hindi ba? Lalo ngayon na napakalakas ng social media. May mga pamilya na doon lang sila sa isang sala, pero hindi sila nag-uusap. Kanya-kanyang busy sa cellphone. O minsan naman, sa cellphone na lang. May iuutos, idadaan sa cellphone. Hindi ba? Kumbaga, parang nabawasan yung closeness ng family sa generation na ito. Buti na nga lang nagkaroon ng pandemic. So, tingnan natin yung positive side ng pandemic. Kasi nung walang pandemic, busy si tatay, busy si nanay, busy ang mga anak. Minsan uuwi si tatay, tulog na yung mga bata. Minsan gigising ang mga bata, wala na si tatay, wala na si nanay, nasa work na. Pero nung nagkaroon ng pandemic, di ba napansin nyo, nagkaroon ng quarantine, nagkasama ang mga magulang at anak sa isang bahay kasi bawal lumabas. Amen? So yun yung positive side ng pandemic. Nagkaroon ng, nagkakailan na, no? Parang nalaman mo na,
Nagkaroon tayo ng bonding moments, nagkakausap tayo. Nagkaroon tayo ng pagtitiis na kung ano lang yung ulam natin. Pagsaluhan natin, kasi bawal lumabas eh. Amen. Kaso eto na naman, bumabalik na naman tayo sa dati, wala na yung pandemic, unti-unti nang lumuluwag ang mga bagay-bagay, nagiging busy na naman tayo. Amen. Sa bawat pangyayari sa ating buhay, kahit na negative ang dating sa atin niya, kamukha ng pandemic, isipin natin na may purpose si God. Buti nga, pandemic pa lang yung ibinigay eh. Hindi ba? Kung tutusin sa inisiguro sa atin ni Lord dahil sa sobra nating mga kasalanan ginagawa, baka isang kisap mata lang yan. Darating ng Panginoong Jesus. Okay, kukunin na tayo. Pero pandemic muna, ipinadala ng Panginoon. Bakit? Kasi nga tayo mahal ng Diyos. Amen. Ngayon, kamukha ni Eva at Adan, sila'y mag-asawa o sila'y nagsama. Hindi ba, anong sabi sa kanila? Sila'y magiging isa na. At anong sabi, humayo kayo at magparami. O, kaya nga dumami ng tao sa mundo eh. Sa mag-asawa, ganun din. Sa panahon natin ngayon, masasabi natin na ang mga kabataan, dapat binibigyan natin ng magandang halimbawa when it comes to marriage. O kaya ngayon, sa bahay nyo, lakasan nyo yung volume ng cellphone nyo para marinig ng mga kabataan ang mensahe ng Diyos pagdating sa pag-aasawa, sa buhay pamilya. Amen. Na maraming kabataan ang nabubuntis nang wala sa oras, teenage pregnancy, o kaya pag hindi nila kaya, takot sila. May mga abortion. Ay, huwag niyong gagawin yun, no? Kung hindi niyo kaya palakihin yung bata, maraming mga couples na gusto mag-ampon. May mga department sa ahensya. Ang gobyerno, pwede mong ilapit yung problema mo na yan. Tutulungan ka. Na, masabi natin na, sa panahon na ito, kapag nag-asawa ka, ewan ko na lang, magkano na ba diaper? Di ko na alam. Hindi ba? Magkano na ba ang diaper? Magkano na ba ang baby dress? Ang vitamins? Ang gatas? Hindi naman kasi lahat ng nanay nakakapag-breastfeed. Ang mahal. Kaya hindi madali. And once na nagkaroon ka na ng anak, gumagana na yung responsibilidad mo. Amen. Kasi, sa panahon ngayon, dapat kung pinag-aaral ka ng mga magulang mo, mag-aral ka. Magtapos ka, mangarap ka. Ang daling magpakasal. Mahirap maghiwalay. Amen. Ba't hindi mo i-enjoy yung buhay mo? Mag-asawa ka by the age of 28, 29, 30. Hindi yung nag-aaral ka pa lang. May anak ka na. Kasi nga, ano lang yan eh, di ba tayo mga magulang, pinag-aaral natin yung ating mga anak. Responsibilidad natin yun. Kaya, mapagtapos natin sila, pagkatapos nun, they can decide by their own. Ano lang naman yan, cycle lang naman yan. Sabi nga, ganti-ganti lang yan eh. O pinalaki natin, pinag-aral lahat, tapos kukunin lang ng iba. Ganun din ang anak natin, pag pinag-aral nila yung kanilang mga anak, kukunin din yun ng iba. What's the point? Kasi po sa ating pamilya, dapat nagsisimula sa mga magulang ang pagpapangaral. Sabi nga ng Biblia, palakhin ang inyong mga anak sa aral ng Diyos. Amen. Kaso, paano ba natin pinapalaki ang ating mga anak? Through gadgets? 2 years old, 3 years old, nakahawak na ng cellphone? Paano natin pinapalaki ang ating mga anak? Sa ano ba? Sa mga bad example ba? Inispoil ba natin? Bilang anak, apo? Paano natin sila pinapalaki when it comes to health? Maliit pa lang ba sila? Ini-introduce na natin sila sa mga ampalaya, talong, okra, kalabasa, o baka maliit pala puro fast food, hotdog, french fries, fried chicken. Diba? Kumbaga, sa panahon natin ngayon na ang bilis ng technology, lahat instant. Ay, isang tawag mo na, meron na yung darating na rider eh. Magdi-deliver ang pagkain na gusto mo. Diba? Nakakalimutan tuloy natin na yung kaka-instant natin, tinuturuan natin ang ating anak, ang ating apo na maging tamad. Hindi kamukha ng ating mga kabataan na talaga namang naghihirap tayo. Bago tayo manalo sa isang laro, kailangan natin tumakbo, tumalon, sumigaw, patintero, no? Taguan, ganyan. Ngayon wala, di ba? Gadgets na lang, yung mata na lang napapagod sa mga bata. Wala nang physical yung physical contact, yung communication niya sa kapwa bata niya.
ang mga bata ngayon, hindi mo matakot na ang mga magulang palabasin. Which is hindi dapat ganun. Bisa lang yung magiging bata, 2 years old, 3 years old. Tapos, hindi mo malang iparanas sa paano ba humawak ng buhangin. Paano ba madapa. Paano ba, hindi ba? Paano sikatan ng araw, naglalaro sa init ng araw. Bisa lang magiging bata yan. Kailan mo gusto humawak ng Barbie doll yung anak mong babae pagka 25 anyos na? Huwag natin pagkait yung kabataan sa kanila. Of course, with our guidance. Diba? Eh, ang kaso yun nga, baliktad na ngayon eh. Ang mga kabataan nasa loob ng bahay. Samantalang noon, ang mga bata nasa labas ng bahay. Nag-e-enjoy yung kabataan. Amen. So, balik tayo doon sa Holy Family. Holy Family, banal na pamilya. Pero sa panahon natin ngayon, imposible yung magkaroon ng banal na pamilya. Imposible sabihin na ang pamilya ni Sister Emily Brutas ay banal. Kasi wala namang banal eh. Only God is perfect. Only God is holy. Pero, pwede ba? Posible ba na matularan natin kung paano ang ginawang pagpapalaki ni Mama Mary kay Jesus Christ sa ating mga anak? May apply ba natin yun? Apply natin yun. Amen. Apply natin yun. Kaya nga 'di ba, bago ikasal ang isang couple, ngayon nagkakaroon na ng seminar. Medyo matrabaho na ngayon eh. Bago ka ikasal, kailangan check background. O talaga bang walang asawa 'yan? Talaga bang, 'di ba? Maraming pang mga dokumento. Kung tutuusin nga, pag kinakasal ngayon, dapat hindi nyo na nilalagyan. Sa mga ikakasal, sorry personal ko lang naman ito pananaw. Sa mga kinakasal, dapat wala na yung, alam mo yung binabasa ng couple na, yung, love, ganito, I will promise to you that I will be yours forever, ganyan. Hindi na dapat ganon. Wala naman yung dati sa panahon namin, wala yun. Mabasa-basa kayo ng mga love notes yun, tapos maghihiwalay kayo. Yung ikasal kayo, yung pinaka-basic lang, yung talagang normal na ginagawa ng pagpapakasal ng pare, sapat na yun. Sapat na yun. Na pangako sa harap ng Panginoon. Sapagkat pag tayo naman kinakasal, nagko-commit tayo sa Diyos Hindi naman doon sa ninong, ninang, abay, bisita, hindi. Tatlo yan. The husband, the wife, and God. Amen. Mga kabataan, ang pag-aasawa, sabi nga, totoo yun, hindi kaning susubo pagka nainit iluluwa. Kasi, dalawang tao yan na magsasama, magkaibang paniniwala, magkaibang kinalakihan, magkaibang edukasyon, magkaibang mga hobbies. Tapos magsasama kayo sa isang bubong. Magka-clash kayo niyan. Kung isa gusto adobo, ikaw gusto mo masabaw, sinigang. Minsan, di ba, sa mga simpleng bagay, nag-aaway ang mag-asawa. Amen. Na ang pag-aasawa, commitment. Kaya di ba narinig natin salitang for better and for worse, for richer and for poorer, till death do us part. Pero ngayon, nakakalungkot, sa Pilipinas pa lang, ang dami ng hiwalay. Kaya nga siguro, iba, ayaw na mag-asawa Siguro katwiran nila, kakasal-kasal kayo, pero hiwalay din kayo. Amen. Gusto pa nga ng iba, divorce. Kapatid, divorce, wala pang ang divorce sa Pilipinas, ang dami na naghihiwalay. Amen. Kaya nga yung pag-aasawa, hindi biro. Pagka gusto mong pakasalan yung lalaki na yan, o babae na yan, itanong mo muna sa sarili mo, kaya ko bang tanggapin pag dumating yung sitwasyon sa buhay namin na nabaldado yung asawa mo, na kailangan ikaw magtrabaho. Na mambabae, manlalaki yung asawa mo, kaya mo bang tanggapin, mapapatawad mo ba? Na kung sasakpan ka niyan, diba? Hindi yung magpapakasal ka dahil, ay, gwapo siya, mayaman siya, edukado siya. Ibang lagi tayo nakatingin sa magandang qualities ng mapapangasawa natin. Diba? Ang pag-aasawa, hindi, sa Pilipinas, pag pinakasalan mo yung babae o lalaki, pati pamilya, parang pinakasalan mo na. Amen? Pati yung pamilya, sa totoo lang. Minsan sa isang bahay, mag-asawa na kayo, nandiyan yung nanay, yung tatay, may makikialam. Kaya nga talaga na kapag nag-aasawa, bumukod kayo. Kahit mangupahan kayo, bumukod. Para ikaw maging reyna sa sarili mong tahanan.
makakapag-decide ka anong gusto mong ulam, kailan ka maglalaba, kailan ka tatayo. Eh kung nakikisama ka pa hanggang ngayon sa biyenan mo, makikisama ka talaga. Siya ang reyna dun eh. Alam nga magreynahan ka. Amen. Kailangan bumubukod. Yan ang unang dapat gawin ng mag-asawa bago sila mag-decide na talaga, ng mag-boyfriend, no? Girlfriend. Bago sila magsama, magbubukod tayo. Para maranasan natin gaano ba kahirap yung araw-araw magplano ng ulam, gaano ba kahirap pagtrabaho ang lalaki para may ibigay kay misis. Amen. So nagsisimula sa mag-asawa yan. Kaya nagkakaroon ng broken family kasi nagsisimula yan sa mag-asawa. Broken marriage can result to broken family. Pero ngayon, ano ba ang broken family? Accepted na ng society. Amen? Accepted na. Uso na. Eh pero ano sabi pa ng Bible? Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo ng isip. Hindi porke nakikita natin sa mga sikat na content creator, sa TikTok, sa YouTube na, ay okay na sila, hiwalay na sila, no? Kukuha uli na iba. Amen. Kaya nga tayo merong gospel everyday. To know the will of God. To know the commandment of God when it comes to marriage. When it comes to family. Amen. O kaya baka naman 10 years, 20 years, 50 years na kayo nagsasama, baka nagtitiis na lang kayo para sa anak. Oh, may gano'n, no? Nagsasama na lang para sa anak. Mahirap yun. Dapat, mga lalaki, kung paano nyo niligawan ng yung mga asawa noon, dapat hanggang ngayon, ganun pa rin kayo. Hindi porke tumaba na, diba? Kumulubot na yung balat. Hindi porke nabigyan na kayo ng 3 anak, 4 na anak. Nawawala na yung flame ng pagmamahal. Pag natutulog kayo, hindi na kayo magkatabi. Magkaibigan na lang kayo. Hello? Ang asawa hindi kaibigan. Magkaiba yun. At tingnan mo yung mga, punta ka ng simbahan, sabi ng pare, may kinakasal siyang 50 years na nagsasama. Ang tanong, bakit po kayo nagtagal ng ganyan, 50 years? Anong sagot nila? Kasi po marunong po kami magpatawad sa isa't isa. Amen. Eh, ang mag-asawa ngayon, pride. Pride ang pinaiiral. Ako tama, hindi ako tama. Patamahan ka sa akin eh. Hindi po ba? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang gustong i-insist. Pag nagkakaroon ng argument. At of course, dapat pag may argument, huwag iparinig sa mga anak. Punta kayo ng kwarto, doon kayo mag-argument. Hindi nag-argument kayo sa harap ng mga bata. Maliliit pa yan. Labas sila sa argument nyo. Amen. Hindi yung pinapakita mo sa bata kung paano mo gawing punching bag yung nanay niya. Amen po. Sa mag-asawa nagsisimula ang pagkakaroon ng possible na holy family. Of course, there's no perfect family. Because each member, imperfect. Amen? Imperfect. Ngayon, ano pwede nating maging gabay? Para tayo, kahit konti lang, no? Matularan natin itong pamilya na pinagdiriwang natin ngayon. Si Mary, si Joseph, at si Jesus Christ. Holy family. Oh. I-define natin yung holy. Letter H, letter O, letter L, and letter Y. Ayun lang, guide na natin yan. Para at least malaman natin na, ito pala ang gusto ng Diyos. Letter H sa holy. Honor. Igalang. Respeto. Sino? Ang mag-asawa kailangan may respeto. Amen. Upang sa ganon silang dalawa magkasundo. Kapag may plano yung isa, ipaalam doon sa isa, mag-decide. Hindi pwedeng mag-decide si nanay lang, si tatay lang, dapat dalawa. Iisa. Amen. There should be a respect. Kasi asawa mo yan eh. Kailangan makita sa iyo yung respeto mo sa kanya. Of course, sinasabi natin na sa mag-asawa, yung lalaki, di ba sabi sa Bible, sabi sa mga babae, na sa lalaki na
Pasakop kayo sa inyong mga asawa. At ang bilin naman sa mga lalaki para sa mga asawa babae. Kayo mga lalaki, ibigin nyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Amen. Para papasakop ang babae sa lalaki kung nakikita ng babae na mahina yung lalaki. Mama's girl, mama's boy. Diba? Walang word of honor, irresponsable, mabisyo, mabarkada, inuuna ang iba kaysa sa pamilya. How can you respect that? But of course, hindi naman tayo inutusan ng Diyos na gumante ng masama sa masama, kundi gantihan ng mabuti ang masama. Kapag alam natin na naliligaw ng landas yung ating asawa, medyo bawas-bawas yung pagiging bungangera, no? Kasi ang alam ko, ayaw ng lalaki ng bungangera. Hindi ba? Perfect timing! Pag alam mo mainit ang ulo ng asawa mo, huwag ka munang magsalita. Hayaan mo muna siya. And then, kapag malamig na yung ulo, tsaka kayo mag-usap. Kasi pag nag-usap yung parehong galit, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi walang ayaw sa inyong makinig, lahat gusto magsalita. Amen. Honor your husband. Honor your wife. Sabi nga, di ba nagsisimula ang pamilya sa mag-asawa? Kung gusto niya ng sinigang, respect it. Gusto niya yun eh. Huwag mo na batikusi kung di mo gusto yung sinigang na ulam. Gusto mo, may sarsa. Diba? Menudo, masarsa. Respect din niya. Hindi mo ba? Kasi, sa buhay mag-asawa, hanggat nire-respeto mo yung asawa mo, ibig sabihin, minamahal mo. Pero kung asawa mo na, kung murahin mo, para bang nagmumura ka ng ibang tao eh. Pinapahiya mo pa kung sigawan mo, parang dinig ng buong barangay eh. Amen? Honor. Kaya kayong mga kabataan na mag-aasawa, isipin nyo na, igalang nyo. Kasi isa na lang kayo eh, di ba? Sabi nga pag ang babae at lalaki nagsama, isa na lang kayo. Kaya dapat pag nasasaktan yung asawa mo, mas masaktan ka kasi isa na lang kayo eh. Dapat isa na lang yung language nyo eh. Ang mga anak, palalakihin. Pero pag nag-asawa yan, iiwan din tayo kasi magkakaroon sila ng sariling pamilya eh. Isa nung maiiwan, di yung mag-asawa, hanggang sa pagtanda, ang hirap naman siguro tumanda na walang kasama. Yung mga anak mo nasa abroad, may asawa. Yung mga anak mo malayo sa'yo. O kayo, hindi po ba? Kaya kayong mga anak, pag matatanda na yung mga magulang nyo, i-honor nyo sila. I-honor nyo sila. Alalahan, pas matanda ang mga magulang, dapat mas inaalala. May tawag doon, utang na loob. Hindi yung pag matanda na sila, nagampanan na nila yung responsibilidad na sa inyo, napag-aral na kayo, hindi nyo man lang ma-text, hindi nyo man lang madalaw. Habang tumatanda ang mga magulang, nagiging sensitive yan. Lalo na kung may sakit. For them, kung ano may bibigay mong pagmamahal, mababaon nila yun hanggang kanilang kamatayan. Amen. So, honor. Honor in every aspect of life. Honor yung irespeto mo yung gusto niya, yung kanyang desisyon, yung kanyang mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya. Give and take lang naman yan eh. Hindi pwedeng take ng take. Amen. Next, obey. Letter O, obey. Obedience. Pagsunod. Ito yung may para naman sa mga anak. Kung gusto natin magkaroon ng holy family, yung malapit, no? Kailangan tayo bilang mga anak, maging masunodin tayo sa ating mga magulang. Kasi, ang sabi sa Bible, mga magulang, diba? Palakihin nyo sa aral ng Diyos ang mga anak. At anong bilin sa mga anak? Sundin nyo ang inyong mga magulang. Igalang nyo. Isa yan sa mga 10 utos, diba? Igalang nyo ang inyong ama't ina. Sapagkat ang mga magulang ay co-creator ni God sa pag-create sa atin bilang, diba, bilang mga anak. Instrumento ang mga magulang. Kaya huwag nyo lalapas tanganin. Kahit na siya ang pinakamasamang nanay, tatay, wag na wag. Kasi co-creator nga yun ni God. Amen. Sundin
Lalo na no, hindi lang sa pag-ano no, kasi ang tatay lagi yan nasa trabaho eh. Minsan nga ang tatay siya yung spoiler eh. Kasi siyempre minsan na lang niya makikita yung anak niya, alang pagalitan pa niya. Ang nanay tayo mga nanay, dapat tayo yung mas nakakakitaan ng magandang pangangaral sa ating mga anak. Hindi yung pangangaralan mo yung anak mo pag may problema na. Kahit wala pang problema, magkaroon ka ng time. O, halika anak, usap naman tayo. Ano ba nangyari sa school mo? O anak, ganito ha, huwag mong gagawin yun, huwag kang ganito ha. Talk to them. Hindi yung kakausapin mo pag masama na yung loob mo, pag may ginawa ng kasalanan. Cherish the every moment. Kasi darating ang time, lalo na pag malit pa lang yung anak natin, hindi ba talagang bilib na bilib, hero tayo dyan eh, sa mga anak natin eh. As time goes by, lumalaki yan, naiiba yung priority, na maraming nakikilalang iba't ibang tao. Pero, dapat mga anak, i-obey nyo pa rin yung mga magulang nyo. Hindi hindi porke nakakita kayo sa social media na sinasagot-sagot yung nana, yung tatay, ay wag mo sagutin. Kung sa palagay mo meron kang gustong i-voice out, hintayin mong maging malamig ang ulo ng nanay mo, tatay mo. Hindi yung nangangaral yung nanay mo, aba naman, sinasabayan mo para kayo nakikipag-debate sa isa't isa. Amen. We should obey God's word. Respect parents. Amen. Ang batang masunurin sa mga magulang, pinagpapala ng Diyos. Pinahahaba ang buhay. Ayun nga yung pangako doon sa igala mo yung ama tina eh. Ang pangako ng Diyos doon, ang reward ng Diyos, hahaba ang buhay mo. Amen. At saka higit sa lahat, obey God's commandment. Patawarin mo mga magulang mo. Kung nagkasala sila, patawarin mo. Diba kung naging masama sila nung kabataan mo, patawarin mo. Gantihan mo ng kabutihan. Kung naging masama sa'yo si tatay, si nanay noon, naging pabaya, irresponsable, gantihan mo pag matanda, alagaan mo. Amen. Huwag kang gaganti sa magulang mo ng masama. Kahit ano pa yan, hindi ka naging tao kung hindi ka nanggaling sa sinapupunan na yung ina. Amen po. Kailangan ang pagtingin natin sa ating mga magulang, kung paano natin nirespeto ang Diyos, dapat ganun din sila. Kasi may mga magulang na talaga mamatay-matay na sa trabaho, ginagawang araw ang gabi, gabi ang araw. Yung iba di pa nag-a-abroad pa, OFW pa. Mga hindi nyo nakikita ng ilang taon, pagdating sa, nung umalis yung tatay nyo, nasa tiyan pa lang kayo ng nanay nyo, pagdating, 3 years old na kayo. Tapos pag inutusan kayo ng tatay nyo, ayaw sumunod. Ay mga kabataan, pag inutusan kayo ng inyong mga magulang, kahit anong ginagawa nyo, sumunod, bitawan ang gadgets. Hindi pwedeng wait lang, uso yan, no, di ba? Pag inutusan ng mga anak, wait lang, huwag yung paghintayin, sundin. Amen. Bigay natin yung pag-trust natin sa ating magulang, lalo sa nanay. Nanay kasi yan, di ba, ang ilaw ng tahanan. Siya talaga ang disciplinarian eh. Lalo sa buhay pag-aasawa o mag-aasawa ka, pero makinig ka. May mga naliligaw sa'yo, pasuri mo sa nanay mo, expert yan. Kasi ngayon sa ano natin, hindi lang naman dapat feelings eh ang binabase eh. Maraming factor. So we should obey our parents. Para sa atin din yun. Kasi sila, may experience na sila. Papunta pa lang ang mga kabataan, pabalik ng mga magulang. Bumalik ang magulang, babalik pa uli yan. Pabalik-balik, alam na nila yung mga ganyan. Amen. Huwag nating lapastanganin ng ating mga magulang. Kasi, ikaw nagkaanak, gusto mo ba, minumura-mura ka ng anak mo? Kung ano yung ginagawa mong kasamaan sa iyong ina, gagawin din sa ng anak mo. Ako sabihin mo, sakit pala nung ginawa ko sa nanay ko. Huwag tayong magbilang ng mga pagkukulang ng ating magulang. Magbilang tayo ng mga blessing na ibinigay sa atin ng ating mga magulang. Amen. At tulad nga ng sinabi ko na wag kang magtatanim nun. Mahalin mo. Hindi mo na yung mapapalitan. Yung nanay mo, kahit bungangera yan, hindi mo na yung mapapalitan. Yan na yun eh.
At habang tumatanda nga, sabi ko, mahalin nyo. Hindi yung kung kailan nasa taon na, tsaka kaiiyak-iyak na, nanay, patawarin nyo. Ay, di na naman marinig. Amen. We should obey. Para maging malapit man lang tayo, o makatulad tayo sa Holy Family. And then the letter L ng Holy. Love. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig. Kailangan may pag-ibig sa pamilya. Kailangan yan. How can we obey? How can we honor our parents? How can we obey our parents? If there's no love. Sinabi nga ng Biblia na sa lahat ng inyong gawin nyo na parang hindi kayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. Gawin nyo na may pagmamahal. Hindi yung magkakapatid, nag-aaway-away. Hindi pa patay magulang, nag-aaway na sa mana. Hindi yung magkakapatid, hindi nagkakaunawaan. Tataasan ng pride. Oh yes, pride. Yan ang problema sa atin. Kaya nawawala ang love sa family. Nawawala ang love sa mag-asawa. Paano ba tayo iniibig ng Diyos? Unconditional love. Dapat ganun tayo sa ating family. Unconditional. Hindi yung mahal mo lang yung panganay mong anak kasi mas matalino. Yung pangalawa, hindi masyado. Para dapat favoritism. Of course, kung may mga anak ka, i-focus mo yung mind mo doon sa mga mahina. Yung mas kailangan ng tulong mo. Pero it doesn't mean na favorite mo siya. Amen po. Love sa family. Dapat pinanggagalingan yan ng Diyos. Matuturoan mo ang anak mo na to love the parents, hindi yung love yung material things. Hindi yung minamahal ang ating magulang kasi sige may allowance, may ganito, may bagong gadgets. If we love also our children, mga magulang, huwag mo ibigay lahat sa kanila. Minsan kailangan din ang paghirapan yan eh. Amen. Yung pagpapakita natin ng love sa ating mga anak, dapat may disiplina. Hindi na aabuso. Isang pag-ibig na masasabi natin na pagdating ng araw, magiging proud tayo. Kasi naturuan natin, napalaki natin ng maayos. Kaya nga dapat maliit pa lang. Pinapakita mo na yung love ng pag-obey, ng pag-honor sa ating mga anak. Amen. At ang paglalapit natin sa ating mga anak sa Diyos, pag-ibig yan. Yung pag-ibig ng Diyos, ipinapakita mo sa Kanya, maliit pa lang siya. Binabasa mo na siya ng mga Bible stories, tinuturuan mo na siya paano magdasal bago kumain, sinasama mo sa simbahan, tinuturuan mo siya ng mga good deeds, o magtumulong ka sa kapwa mo ha, o huwag kang mga away ha. That's love. Yan ang pinaka kayamanan na may pamamana natin sa ating mga anak, yung pag-ibig. Paano tayo magkakaroon ng ganong klase kung yung pag-ibig na wala sa atin? Diba? You cannot give something to someone kung wala kang peace of mind. Hindi ka marunong mag-forgive. Diba? How can you say to your anak na, forgive ka ha, tulong ka, ikaw pala maramot. Ikaw pala may katakot-takot na sama ng loob sa iyong kapwa. Amen. Higit sa lahat, ang pinakamahalaga na maituturo natin sa ating anak when it comes to love, love God above all. Yan ang una mong ituro. Bago kang mahalin ng anak mo, bilang tatay o nanay, introduce mo muna sa kanya, dapat mas mahal mo si God kaysa sa akin ha, pangalawa lang ako, o ganito, ganyan. Amen. Dapat at tingin ng mga anak natin sa love is something na galing sa Diyos. Na di ba, anong sabi sa Bible, the love is patience, mapagtiis, hindi nagre-record ng mga wrongs, forgiving. Amen. And of course, ano yung last ng letter ng Holy? Letter Y, which is you. Bakit naging you? Kasi sa isang pamilya, nagkakaroon ng away, ang mga pride nangyahari. Kasi pag may nagkakamali, pag may nagkakasala, anong lagi ang turo natin ng ating daliri? Ikaw, you. Pag nagkakamali ang nanay, ang anak, you, ikaw.
Sinabihan na kitang ganito, ganyan. Pagka nagkakasala ang asawa, ikaw kasi, ikaw. Lagi tayong nakaturo sa kamalian nila. Yung bang tipong, sabi ng Bible na, tumitingin ka sa puwing ng yung mata ng yung kapwa, pero yung puwing mo, malaki pa pala doon sa puwing ng mata ng kapwa mo. If you want to have a holy family like nga yun na, a family that is which is holy, sabihin malapit sa Diyos, kailangan matuto tayo laging isipin yung iba bago yung ating sarili. Na kapag nagkasala yung asawa mo, yung anak mo, yung biyenan mo, yung hipag mo, ikaw, sasabihin mo, ikaw ay aking patatawarin, ikaw ay aking uunawain, ikaw ay aking tutulungan. Di po ba? Selfless love. Nasa isang pamilya, nanay, tatay, mga anak, nagkakaroon pa nga tayo ng extended family, nandiyan lolo't lola, hipag, diba? Na sila, nasa isip mo, parang si Kristo, imbis na me, you, binigay niya ang kanyang buhay, ikaw, sa'yo. Diba? Mahal tayo ng Panginoon. Kahit hindi inonor, hindi natin siya inobey, hindi natin siya minahal, pero tayo pa rin yung iniisip niya, ikaw, you. Na sa bawat araw, iniisip ng Panginoon na tayo magbalik loob sa Kanya. Sino ba ang gusto ng broken family? Wala. Pero hanggat hindi natin ino-honor, ino-obey, nila-love ang Diyos, talagang madaling pumasok ang mga problema sa isang pamilya. Kasi kamukha sa mag-asawa, pag hindi na talaga sila magkasundo, kasi kanya-kanyang pride na, kailangan nasa center si God. Si God ang referee. Siya ang referee. Iba yung paniniwala niya, iba yung paniniwala mo. O sige, ano bang gusto ng Diyos? Ano ba yung sinuutos sa atin ng Diyos? Doon tayo sumunod. Amen. Para yung decision natin, decision na nanggagaling sa God's will. Amen po. Of course, ang isang pamilya, lalo na itong darating na 2024, halimbawa, wasak ang pamilya, pwede pa yung maayos. Wala yung posible sa Panginoon. Kung nandyan lang yung forgiveness, kung nandyan lang yung pag-accept, pag nagkakamali ang anak nyo, ang asawa nyo, nagka-under sila ng kasalanan, huwag tayo magalit, maawa tayo kasi meron silang spiritual illness. Lahat tayo, kapag tayo gumagawa ng kasalanan, meron tayong spiritual illness. At sino kailangan natin? The divine healer, si Jesus. Amen po. Sana pinapractice natin yung sama-samang kumain, hindi yung pag-oras na ng kainan, kanya-kanyang kain sa iba't ibang lugar. Hindi ba? Pagkakain, ulit katawagin mo si nanay, si tatay, si mga anak, sabay-sabay tayo kumain. At pag kumakain kayo sabay-sabay, huwag nyo namang itaon na doon kayo magsesermon. Banal na yan, pagkain eh. Dapat doon kayo nag-nurse, nagkikwentuhan kayo ng magagandang bagay. Hindi kumakain, minumura mo yung anak mo, baka hindi niya malulunin yung kumakain niya. Yung bang, pag meta balikan, sama-sama tayong manood ng TV sa Netflix. Oh, pag mayroong budget, sama-sama tayong mag-picnic, mag-swimming, kumain sa lugawan. Na kapag may okasyon, kahit namang kapirasong isang panyo, bigyan mo yung nanay mo, hindi yung pagkaibigan mo, grabe, ang galante mong magregalo, pag yung nanay mo, hindi mo mabigyan kahit ano. Mag-iaba alalahanin. Wala naman yung sa halaga eh. Nasa thoughts yun eh. Yung kapag may problema ka, anak, lumapit ka sa nanay mo, tatay mo, huwag sa kaibigan. Yung kaibigan, minsan, sadamayan ka lang dahil may mabibigay ka. Eh, ang magulang, kahit ano ka pa, tutulungan ka niya, yan ang nagpaaral sa'yo, yan ang nagpagkain sa'yo. Amen. Kung tutusin yan, dapat best friend mo, magulang mo, nanay mo, tatay mo eh. Kasi pag nagkasakit, sila naman nasasagot eh. Amen. Yung bang bonding moments, dapat mabalik yan. The laughter, diba? The kwentuhan, the bring back the memories. Yung sa bahay, tulungan. Kailangan, yun nga sinasabi ko, mga nanay, maliit pa lang, turuan nyo ng magwalis, hanggang sa lumalang, maghugas ng plato, magdaba, magluto, para pagdating na ng malaki sila, hindi pa rin, malaki na sila, 18 anyos, 20 anyos niya, kayo pa naglalaban ng mga underwear nila, wag ganun. Maliit pa lang, turuan nyo na ng mga kanya-kanya responsibilidad ng mga anak. Upang ganon, pag sila nahiwalay,
Alam nila kung paano maglaba, magluto. Amen. Huwag kang paalila sa anak mo. May asawa na, may anak na, ikaw pa rin yung yaya. Nagiging nanay ka na naman uli. Pinagdadaanan mo na naman yung puyat. Pinagdadaanan mo na naman yung ganito. Mga anak, bigyan nyo naman ng retirement si lolo't lola. Kayo naman yung, lola, nanay, tatay, mag-enjoy na kayo ng buhay. Tapos na kami ng bahala dito sa pamilya namin. Sa tulong ng Diyos. Mararanasan namin kung paano magpalaki, paano magpaaral. Hindi yung, di ba? May mga case talaga na kailangan ng tulong ng mga magulang. Pero, di ba mas masarap yung nagbo-volunteer si nanay, si tatay? Wait, alagaan ko yung apo ko ha. Bisitahin ko naman ha. Hindi mo mamatay na lang nanay mo, tatay mo. 3 apo na yung pinaalaga mo. Wala ka bang, hindi ba pwedeng kumuha ng makakasama na mapagkakatiwalaan? Diba? Of course, kasi sa pamilyang Pilipino, mas gusto nga ng mga magulang, ay ng mga anak na yung magulang. Hindi naman masama in a way, pero ang point, kung kaya naman, napahingahin mo naman, i-retire mo naman yung mga magulang mo. Para magkaroon naman sila ng moment sa pagtanda nila. Gawin mo. Hindi yung matanda na, nagkakantakuba na. Iba na kasi ang energy eh. Nung ikaw yung inaalagaan eh, at ngayong apo na eh. Amen. Kailangan iniisip din natin yung ating mga magulang. Kasi tayo, lagi tayong iniisip ng ating mga magulang. Na kahit may asawa na tayo, iniisip na rin nila. Kapag nasasaktan tayo, masasaktan sila. Kung ano yung may tutulong nila, nandiyan lang sila. Pero sabi nga, di ba, nung holy, nung why you, ikaw, iisipin mo rin yung mga magulang natin. Na nagsakripisyo. Amen po. Sa isang pamilya, una sa lahat, dapat talaga si Kristo ang sentro. Sentro ng mag-asawa, para kung ano man yung nagiging aral na nakukuha nila sa Diyos, itatransfer nila yan sa kanilang mga anak. Ngayon mga anak nyo, kapag nag-asawa at nagkaroon kayo ng apo, itatransfer na naman yan. Transfer. Hindi ba? Di bang patay ka na? Ay yung kanunong ka-apu-apuhan mo, di ba sinusunod pa rin yung honor, to obey, to love. Amen po. Pwede yung magsimula sa ating lahi. Kung sa ating lahi noon, yung pinagmulan mo mga magulang, laging nag-aaway, laging, di ba? Pwede sa generation mo na, ikaw naman ang misawa, pwede naman ma-break yun eh. Amen po. Wala sigurong broken family kung nagkumpisa yan sa mag-asawa. And of course, pinapalaganap ni Satan yung pride. Yan ang talagang hadlang yung pride eh. Sabi nga, ang sikreto ng matagal na pagsasama ng mag-asawa, forgiveness. Pagpapatawad. Ibalato natin kay Lord yung mga kasalanan ng ating mga asawa. Kasi bahala na si Lord doon. Diba sabi nga, ipanalangin ang mga umuusig, ang mga kaaway, ibigin ng kaaway. Pinapaibig nga yung kaaway, ibang tao. Yung pa kayang asawa mo, yung pa kayang anak mo, ang hindi mo ibigin. Amen. Ngayon ay Holy Family, Feast of the Holy Family. Sinasabi ng natin ng Panginoon, walang perpektong miyembro ang isang pamilya. Hindi perpekto si nanay, hindi perpekto si tatay, hindi perpekto mga anak. Pero, kailangan nating mag-focus sa mga imperfection ng bawat miyembro ng pamilya. Kung alam mo, ang anak mo mahina sa ganitong bagay, doon ka mag-focus para kahit pa paano mag-perfect niya. Kung asawa mo, ganun din, di ba? Focus tayo sa mga kakulangan natin na ma-improve to face our fears. Kung takot yung anak mo sa ganito, ipakita mo sa kanya, huwag kang matakot. Amen po. Responsibilidad ng mga magulang ang kanyang mga anak. At mga anak, hindi ba magbalik ng pag-ibig. Amen po. Nawa, itong kapistahan ng banal na pamilya ay magpaalala sa atin na meron tayong responsibilidad, commitment sa ating pamilya. Ng bawat bata, anak may pinagkaloob sa atin, meron inaasahan ng Diyos. Na sa pagbabalik niya, kamusta na ba? Ano na ba nangyari doon sa anak na ipinagkaloob ko sa'yo, na baby boy, ngayon naging baby girl? Anong ginawa mo? Anong gabay na ginawa mo?
O, kamusta na yung anak na binigay ko sa'yo? Na healthy dati, ngayon drug addict na. Amen po. Ang banal na pamilya, nakita natin yung technique, no? Ng pamumuhay nila. Ayon na rin sa mabuting balita na talagang faithful silang servant ni God. Na kahit si Mama Mary, dalaga, nagbuntis through Holy Spirit, wala siyang pakialam sasabihin ng mga marites na kapitbahay. Basta susunod siya sa kalooban ng Diyos. Amen po. Kamukha ni Simeon. Diba? Sabi niya, pwede na ako mamatay. Ni Ana, araw at gabi, nag-aayuno, nananalangin. Dapat ganun nakikita sa ating pamilya, yung pananalangin. Dapat sa isang tahanan, merong altar, alam niyo yun. Kahit na maliit na altar lang, merong crucifix, may Bible, may rosary, nagdadasal. At lagi niyo sasabihin sa mga anak niya, huwag mong kakalimutan magdasal sa bawat araw. Magpasalamat sa Diyos. Amen po. Yung sa pamilya, laging si Kristo ang bida. Hindi si nanay, hindi si tatay. Si Kristo yung pinagmamalaki ng mga magulang. Upang sa ganon, lumalaki yung anak na nakikita si Kristo doon sa nanay, sa tatay. Amen po. Nawa, mapagnilayan natin yung ating pamilya. Kung nagkukulang tayo ng panahon sa ating nanay, sa ating tatay, panahon na, 2024, maging maalalahanin ka na kay nanay, no? Nanay mo yan eh. O baka may kamukha mo pa yung nanay mo. Pag matanda na, kahit isang panyo lang, pag birthday, o kahit nga wala okasyon eh, maalala mo yan, tuwang-tuwa yan. Baka mamaya kasi bigla na lang kunin Lord yan, sayang, di ba? Hindi mo na ipadaman pang mamahan. Yung anak, ganun din. I-introduce mo sa anak na ang buhay, hindi papaanuhan, payabangan. Introduce yung magagandang ugali sa anak. Kailangan merong bonding. Kasi may babala din ng Bible na darating ang panahon, ang ama, at saka yung ina, at saka anak na babae o lalaki, mag-aaway. Diba? Nangyayari naman talaga yun, nag-aaway-aaway, magkakapamilya, nag-aaway-aaway, iba, nagpapatayan pa Ayun ang gusto ni Satanas, yung magulo ang pamilya, yung magulong mag-asawa. Kasi alam niya, masisira niya ang isang pamilya. Sapagkat ang mga anak, nag-start yun sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan, pag maganda pagpapalaki mo, naayon sa kagustuhan ng Diyos, paglabas dyan, hindi ka mamamroblema. Naku, baka mamaya nagdadrag addict yun, baka mamaya nakikipag-bird, hindi. Kasi alam ng anak mo na guided siya, nakikita sa ng Diyos, kahit hindi siya nakikita ng magulang. Amen po. Nawa, ipanalangin natin ang ating mga pamilya at makamtan natin yung ating mga pangarap ayon sa kalooban ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, Panginoon, idinadalangin po namin ang bawat pamilya sa buong mundo. Mga pamilyang nagkakaroon ng problema, mga pamilya na hindi nagkakasundo, mga pamilya na malayo sa iyo. Bilangin namin, Panginoon, na pagkahituin mo ang mga pamilyang ito, na makita na ikaw ang kailangan namin sa aming tahanan. Ang iyong mga utos, ang iyong mapagmahal na pagkalinga sa araw-araw, ang pagpapasalamat, ang pagpapatawad, nawa sa aming pamilya ay mangyari ito. Sa mga pamilya na nawasak, Lord, nawa, ipuin mo ang mga magulang na magbalik sa dati nilang pagmamahalan, pagrerespeto. At ngayon din, dalangin namin ang mga anak na may galit sa kanilang magulang. In Jesus' name, Lord, tanggalin ang galit na ito. Pinapanalangin namin ang aming mga magulang na patuloy mo silang gabayan at ingatan. Ang aming buhay ay galing sa kanila. Salamat, Panginoon. Ano po man ang nilalaman nating puso sa ating mga pamilya, mga dalangin natin sa ating mga anak. Lagi pa rin natin isipin na hindi ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Panginoon ang nakapangyari. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala,